Bakit delikado ang mga street food na ito sa India? Ang Pani Puri ay isang sikat na street food sa India na gawa sa malutong na shell na may laman na tamarind water, chickpeas at patatas. 3, 2, 1, go! Okay. Yes, Pooja. Yes. You can do it! Masarap ito, ngunit may malaking issue sa kalinisan. Kadalasan, maruming tubig ang ginagamit na maaaring magdulot ng sakit tulad ng cholera at typhoid. May mga tendero ring gumagamit ng lumang tubig at maruruming lalagyan at ang pagkain ay nakabuyangyang sa alikabok, polusyon at langaw. Dahil kinakain agad pagkatapos ihain, mataas ang posibilidad na madapuan ng mikrobyo kung hindi malinis ang kamay na nagtitinda, lalo na't sabay na hinahawakan ang pera at pagkain. Ang mga sangkap tulad ng chutney at palaman ay kadalasang ginagawa ng maaga at ginagamit buong araw nang walang tamang imbakan. Dahil dito, maaari itong mapanis, pamahay ng mikrobyo at ihain pa rin ng hindi namamalayan ng mga mamimili. Kaya lumitaw ang tanong, ligtas ba talagang kainin ang pagkain mula sa ganitong lugar? Ang Gobi Manchurian ay isa ring tanyag na street food na gawa sa crispy na cauliflower fritters na may maanghang at maasim na sauce. Masarap ito at paborito ng marami, ngunit may kaakibat ding problema sa kalinisan. Ang cauliflower mismo ay kadalasang may mataas na pesticide at dumi na naiipit sa bulaklak nito. Kapag hindi ito nahugasan ng mabuti, maaaring mapunta ang mga nakapipinsalang residue sa mismong pagkain. Ang sauce naman nito na gawa sa toyo, sili, suka at iba pang pampalasa ay masarap, ngunit hindi maayos ang imbakan. Pwede itong pamahay ng bakterya at maging sanhi ng foodborne illness. Madalas ding hindi malinis ang proseso ng pagluluto at paghahain. Mula sa maruruming kamay, gamit at pinagbabahagian ng kutsara, nagdudulot ng cross-contamination. Ang cauliflower fritters ay piniprito hanggang maging malutong, pero ang mantika ay paulit-ulit na ginagamit ng mga nagtitinda upang makatipid. Kaya ito'y naglalabas ng nakapipinsalang compounds na nakakasira sa lasa at nagdadala ng panganib sa kalusugan. Hango sa lutuing Chino ang chow mein na naging paboritong street food sa India dahil sa stir-fried noodles na may gulay at spices na mabilis lutuin, masarap at nakakabusog. Ngunit sa likod ng masarap na amoy at mabilis na pagluluto, may mga isyu sa kalinisan, lalo na sa sariwa at tamang imbakan ng mga sangkap. Dahil sa pagmamadali upang makapagsilbi sa maraming tao, may mga tendero na gumagamit ng gulay at karne na hindi maayos ang pagkakatago na nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ang mga kagamitan tulad ng wok, spatula at kawali ay madalas hindi nalilinis ng mabuti dahil sa mabilis na takbo ng pagbibenta, kaya nagkakaroon ng residues at bakterya na nagre-resulta ng cross-contamination. Di lamang yan, ang mga stall ay kadalasang nasa bukas na lugar na lantad sa alikabok, polusyon at usok ng sasakyan na mas nagpapataas ng panganib sa kalinisan. Ang momos ay isang malambot na dumplings na may maanghang na palaman at kadalasang inihahain ng steamed o fried kasama ng maanghang na chutney. Masarap at kinahuhumalingan ito ng lahat, ngunit may issue sa kalinisan. Isa sa pangunahing issue ay ang dough, na madalas iniiwang nakabuyangyang ng matagal para manatiling malambot at madaling tiklupin, kaya nagkakaroon ng dumi o mikrobyo. Bukod dito, ang paggawa ng momos ay nangangailangan ng madalas na paghawak gamit ang kamay at di na makapaghugas, lalo na kung nagmamadali, na mas nagpapataas ng tsansa ng kontaminasyon. Kahit ang pagluluto ay sa pamamagitan ng pag-steam, kapag minadali ay maaaring mag-iwan ng hindi lutong palaman, lalo na kung may karne na nagre-resulta ng food poisoning at iba pang problema sa tiyan. Ang kachuri ay isang deep-fried snack mula sa India na may malutong at flaky na balat na puno ng maanghang na lentils, sibuyas at spices. Bagamat paborito at may iba't ibang uri sa bawat rehiyon, may kaakibat itong problema sa kalinisan. Ang palaman nito ay madaling mapanis kung hindi maayos ang imbakan at kapag naiwan sa mainit o bukas na lugar, maaari itong kapitan ng bakterya at dumi. Ang ganitong pagkasira ay nagdudulot ng panganib ng foodborne illnesses sa mga kumakain nito. Sa paggawa ng kachuri, madalas naghahanda ang mga nagtitinda ng malalaking batch ng palaman ng maaga pa at iniiwan ng walang refrigeration na nagdaragdag ng panganib sa kalusugan. Isa pang suliranin ay ang mantikang paulit-ulit na ginagamit na nasisira ang kalidad, nakakasama sa lasa at lumilikha ng nakalalasong compounds na maring magresulta ng problema sa tiyan at iba pang sakit. Dagdag pa ang sabay na paghawak ng pera at pagkain nang hindi naghuhugas ng kamay na nagiging sanhi ng cross-contamination. Ang Bhel Puri ay kilala sa pagiging crunchy, spicy at tangy na timpla
sila ng puff rice, sev, gulay at chutney. Ngunit ang pagkain ito ay nakakabahala rin. Ang puff rice na pangunahing sangkap ay madalas nakaimbak sa sako o bukas na lalagyan na madaling kapitan ng dumi, insekto at moisture kaya nagiging panganib din sa kalusugan. Paglipas ng ilang oras, maring mawala ang crispiness ng puff rice o maging pugad ng mikrobyo. Ang mga chutney na nagbibigay ng tangy na lasa ay karaniwang niluluto ng maramihan at iniiwan lang sa room temperature kaya mabilis masira lalo na kapag mainit ang panahon. Isa ring problema ang paulit-ulit na paggamit ng parehong kutsara sa bawat plato dahil nagdudulot ito ng cross-contamination. Maraming tindero ang hindi naghuhugas o nagsasanitize ng kamay. Kamay din ang ginagamit sa tuwing naghahalo sila ng mga pagkain. Nadagdagan pa ang dumi dahil sa mga insekto sa paligid o maruruming basahan na gamit sa paglilinis ng kagamitan. Dahil dito, kahit na masarap at popular ang bhelpuri, may nakatagong panganib sa kalusugan. Isang nakakabahalang viral video ang nakita na kung saan ang lalaki ay minasa ang tinapay gamit ang kanyang paa. Walang gloves, protective gear o kahit anong basic hygiene. Naging sanhi ito ng matinding galit online dahil bagamat tinatanggap sa ibang kultura ang grape stamping para sa alak, hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng paa sa paggawa ng tinapay. Lalo na't ito'y pangunahing pagkain ng milyon-milyon na mabibili rin sa mga street food. Sa ganitong paraan ng paghahanda, nawawala ang dignidad at kaligtasan ng pagkain. Ang paggamit ng maruruming paa sa pagmamasa ng tinapay ay nakakasuka at mapanganib dahil maring mahalo ang dumi, pawis at kahit kuko nang hindi namamalayan. Walang kasiguruhan na malinis ang paa bago gawin ito, kaya agad nawawala ang tiwala ng mamimili. Ang paggawa ng tinapay ay dapat malinis at kontrolado, ngunit ang ganitong gawain ay labag sa kalinisan at kaligtasan. Maring ituring ng ilan bilang tradisyon, pero dahil nagbabago ang panahon, dapat ding magbago ang mga practice na naglalagay sa panganib ng kalusugan. Sa huli, ang pagkain na hindi lang tungkol sa lasa, kundi higit sa lahat sa kaligtasan. Kilala sa malutong na balat at maanghang na palaman. Bahagi na ito ng street food culture at kinagigiliwan ng milyon-milyon. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, may mga nakatagong issue sa kalinisan. Ang palaman na karaniwang gawa sa patatas, gisantes at spices ay dapat laging sariwa at maayos ang pagkakatago. Kapag ang mga sangkap ay luma o matagal na naiwan sa room temperature, maaaring pamugaran ng bakterya. Madalas gawing maramihan ang samosa at kung walang refrigeration o tamang takip, mabilis itong makontaminate. Madalas ding nakakaligtaan ng mga vendor ang simpleng paghuhugas ng kamay na nagdudulot ng paglipat ng mikrobyo sa pagkain. Minsan, hindi rin maayos na nalilinis ang mga kagamitan at tray na paulit-ulit na ginagamit. Ang spicy white pea curry na sinasamahan ng malambot na potato patties ay paborito ng marami dahil sa masarap na timpla ng lasa at texture. Ngunit may mga issue sa kalinisan lalo na kapag gabi kung saan nagsisiksikan ang mga tao sa mga stalls. Ang patties na gawa sa patatas at spices ay iniiwang nakabukas, madaling dapuan ng alikabok, langaw at iba pang dumi. Isang iconic na street food sa Mumbai na gawa sa spicy deep fried potato patty na nakasandwich sa malambot na puff, may kasamang chutney at pritong sili. Ang chutney nito ay karaniwang ginagawa ng maramihan at iniiwan sa bukas na lalagyan ng maraming oras, kaya madaling dapuan ng langaw at alikabok. Madalas ding pare-pareho lang ang kutsarang ginagamit ng mga mamimili. Kadalasang kulang sa mahigpit na hygiene standards ang mga street stalls na nagtitinda ng vada puff. Dahil bukas ang pwesto, lantad ito sa polusyon at madalas limitado ang access sa malinis na tubig at maayos na storage. Kapag hinahawakan pa ng vendor ang pagkain gamit ang kamay, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng mikrobyo.